Tuhong pag-imprenta doon ho sa mga baluta. Yung bagong baluta na ho ito ay iniurong humuli sa Enero 27 sa araw ho ng Lunes. May update po dyan si Bombo Isa Cotonera. Ipinagpaliban muli ng Commission on Elections ang pag-iimprenta ng mga balota na nakatakda sanang magsimula bukas ng hapon, Enero 23. Ito ay kasunod ng paghahain ng withdrawal ni Francis Leo Marcos o si Norman Mangusin sa tunay na pangalan ng kanyang kandidatura sa pagkasenador. Si Marcos ang pinakabagong nakakuha ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema para sa nasyonal na level. Kaya naman ay kinailangan na ihintupan samantala ng komisyon ang pag-imprenta ng mga balota para sa ilang pagbabago. Ayon kay Marcos, nag-withdraw siya upang magbigay daan kay Senator Amy Marcos at hinimok ang publiko na suportahan ang senadora sa halalan. Dagdag pa niya na hindi niya na rin gugustuhin na siya ang magiging dahilan ng muling paggastos ng gobyerno para sa pag-imprenta ulit ng mga balota. Kaya minabuti niyang umatras na lamang. Para naman sa komisyon, ito ay kanilang tinanggap. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, muling mauurong ang pag-imprenta ng mga balota sa Lunes, Enero 27 upang magbigay daan sa pagsasaayos muli ng database, serialization at mga ballot face template. Hihingi muli kami ng mga 2 hanggang 3 araw sapagkat muli namin babaguhin yung database ng COMELEC at the same time isi-serialize muli namin ng mga balota at the same time yung mga ballot faces muli namin babaguhin. Pero at least hindi pa nagsisimula yung printing ng balota. So baka kung sakali magsisimula kami ng printing umaga ng Lunes. Kaugnay nito, hinimok ni Garcia mga kandidato na mga may balak pang mag-withdraw ng kanilang mga kandidatura. Nagawin na ito ng mas maaga habang hindi pa nagsisimula ang poll body sa pag-imprenta ng mga balota. Inanunsyo niya na hanggang bukas ng tanghali ay bukas ang komisyon kung sakali mang may magpasa. Dagdag pa ni Garcia na kung sakali man na naimprenta na muli ang mga balota at may biglang nag-withdraw na aspirante, hindi na nila uulit mag-imprenta, sa halip ay ituturing na lamang ng mga stray votes ang mga makukuhang boto ng kandidatong umatras. Sa pagsisimula sa Lunes ay magpapadala muli ang komisyon sa Korte Suprema ng sulat upang ipaalam na magsisimula na sila sa pag-imprenta ng mga balota. Tatawagan po tayo sa lahat ng mga iba pang kandidato na gusto mag-withdraw, nagnanais na hindi na tumuloy. Gawin niyo na po kaagad dyan habang hindi po kami nag-iimprenta ng balota. Habang may panahon pa. Sapagkat sa bawat withdrawal na hindi pa kami nag-iimprenta ng balota, 2-3 araw po ang gugugurin po ng COMELEC. So sana po gawin na po kaagad natin ito. Ina-announce po namin, Monday ang muling pag-iimprenta ng balota, dapat bukas. So hindi na po matutuloy bukas. Kaya po, bibigyan po namin ng pagkakataon ngayon hanggang bukas na lamang bago magtanghali. Sana makapag-withdraw yung mga gusto mag-withdraw pa. Pagka po nag-withdraw na printer, hindi na po namin tatanggalin ang pangalan at hindi na rin po kami mag-o-order na reprinting. Kung sakali lahat po ng boto na lang ay magiging stray doon sa mga nag-withdraw ng kanilang kandidatura. Sa kasalukuyan, mula sa 67 na mga kandidato para sa pagkasenador, ito ay magiging 66 muli dahil sa pag-atras ni Francis Leo Marcos ngayong araw. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo!